Magandang umaga po. Tayo po ngayon dito, guys, narito po sa Salmia, no? Sok Salmia. Nakasama po namin si Sis Banji. Hello, Sis Banji. Hi. Yan. Teka, saan ka sa atin? Burungan, Samar. Burugang Samar. Ito si Sis Lorena. Hello. Saan ka sa atin? Occidental Mindoro. Occidental Pero Taguig Mindoro. ako. Oo, ari kamangyan. Ari kamangyan, aray. Ayan. May buntot May daw ang mga buntot. mangyan. Ayan mga po, taga ano? Mindoro. So nakita ko po sila dito, ano, at actually po si Sis Lorena po ay ngayon ay birthday niya ngayon. Ilang taon ka na? 30. Proud to be. 30. So ito pong dalawang ito ay nagtatrabaho po sila sa nagtatrabaho? House. Sa bahay po sila nagtatrabaho, mga ka-super D, ano? At ngayon po ay kamusta naman yung trabaho natin sa bahay? Kamusta naman yung mga amo natin? Sa akin kasi madanas ako sa sa treatment. Ay, bigyan mo sabihin may treatment ka. I mean, yung treatment ng Amo mo. Eh, So pero okay ka naman sa trabaho mo. okay naman, kinakaya. Siyempre, ano tayo eh, Pinoy tayo eh. Kailangan maging strong tayo. Kasi nagpunta tayo dito para lumaban. Para sa future ng family, ng mga anak. At mo, malimit ko na na talagang naririnig sa mga kapwa natin, mga kasambahay, pero yung trabaho ng kasambahay talagang yan, marangal. Ay talagang yung word na lalaban. Kailangan lumaban tayo. Kahit Ano? anong hirap, kahit anong gutom pa yan, diskarte lang kailangan para mabuhay. Para sa ano yung pinaglalaban mo? Siyempre, ang pinaglalaban ko dito para makamit ko yung minimite ko para sa mga anak. Sa pamilya mo. So yun lang naman ang natin, yung isang iniwan natin sa family natin sa Pilipinas, na magkaroon tayo talaga ng magandang buhay, kaya tayo naririto, mabigyan natin yung mga mahal sa buhay natin sa Pilipinas, At yun nga po, at makikita po natin mga Super D, itong dalawang ito kumbaga, ay napakatahimik nilang nakita ko po sa loob po ng restaurant at kumakain, Birthday nga po pala niya ito si Madam Lorena, at siya po ay Madam pala. Madam, nagmadaman. 33? 38. 38 na po siya. Yan. Ito naman po si Madam Banji. Madam Banji, ano naman po yung sitwasyon mo po sa loob ng bahay? Kamusta naman po yung trabaho? Kamusta naman po yung amo ninyo? Okay naman po yung amo ko, kaso lang minsan, iba yung utak ng amo kong babae. Minsan na umaayaw na nga rin ako, gusto ko nang umuwi. Kasi iba talaga ugali niya sa pagbabantay sa anak niya. Kaya yan. Iba kasi yung amo nito one break. Diba? Kaya okay lang. Kasi Kakayanin. dito, diba? Ang gusto ng amo niya, speak niya ng language nila dito yung bata. Alam mo yun, lahat naman ng nationality ini-speak na ngayon Ayaw ng kasi English. ng amo ko na Ayaw English ng yung amo to. niya. Yes. Bata, ayaw. Gusto niya Arabic. Hindi nga ako marunong mag-Arabic, kung lang alam ko. Kaya nga, di ba, before, di ba, na ka ng employer mo, interviewin ka, do you know how to speak ganito? Alam niya ang pinaya ko, di ba? Oo. Pinaya niya ako kinuha. Kasi sabi ko nga, nung in-interview nga ako nung amo ko na yun, sabi ko, hindi ako marunong mag-Arabic, sabi ko gano'n. Nasa processing pa lang pa ako. Kaya alam mong ginawa ng amo ko, nag-uusap kami sa English. Pero ito, ay Iba yung amo ko. nito. Iba talaga yung amo ko. Kunting lang. Kunting English lang, magagalit. Arabikin ko daw. Hindi nga ako marunong mag-Arabic. Alam ko kuntiin lang, kaso ayaw niya. Gagalit. Kaya napapaisip akong umuwi na lang. Kumbaga, yun ang nagiging problema ninyo sa yung pagsasalita ng kanilang dialect na hindi mo naman talaga masyado Okay naman siya. Tapos sa sahod, okay. Sa rest, okay. Yun nga lang yung amo niya. Pagdating sa pananalita sa anak. Pero maano yan, Talaga. matututunan mo rin yan. Yung Arabic. Natututo naman ako, kaso naman. hindi masyadong. Oo, kaya lang. Yung mga, talaga na Arabic, hindi ko alam yun. Hindi ko naintindihan.
Hindi mo naiintindihan ibang Arabic. Hindi. Yung malalalim, no? Hindi ko talaga maintindihan yun kasi hindi ko naman. Ako nga, pag minsan inaarabig ako ng amo ko, yung pinauulit ko, parang ano ba sa mindset ko kung ano yung ibig sabihin. Pag inulit niya, ano sa utak ko, yung pala yun. Ibig sabihin. Oo, yung ibig sabihin nun. Kahit hindi niya explain sa akin, parang iniisip ko lang, kahit parang naririnig ko na to. Yun, na-adapt ko yung ibig sabihin ng sinasabi niya kahit hindi na explain sa akin kung ano yung... Basta paulit ko lang talaga sa kanya ng isang beses. Pag hindi ko talaga naintindihan sa una ng sinabi. Pinapaulit ko talaga sa kanya. So, ibig sabihin, kumbaga, pag alam mo isang tao kasi, pagka interesado sa isang bagay, madali siyang matututo. Oo. Lalo sabi mo nga, kumbaga, naririnig mo, lagi mo, kumbaga, ini-insert mo sa isip mo, So, natututo tayo magsalita. Kahit naman ako hindi ako marunong magsalita ng Arabic. Kumbaga, alam mo yung Arabic, parang kung sa atin, alam mo yung barok word. Parang gano'n lang, pag dudugtong-dugtongin mo lang, hanggang sa matuto ka, Pero, ilang taon na kayo rito sa Kuwait? Kasunod lang kasi. Ako talaga, 2 years na ako. Second employer ko na ito. Kasi sa unang employer, grabe naranasan ko. Araw-araw ko binubugbog ng mga alaga. Ha? Nung unang employer mo, ano nangyari sa'yo? Araw-araw akong binubugbog ng mga alaga namin. Dalawa kami totally dun sa isang bahay. Oh. Kaya lang parang kasing yung kasama ko parang hindi naman sa sinisiraan ko yung kapwa ko Pinoy. Oh. Parang lintak ba? Okay. Kasi siya nauna sa akin noong 2 months. Magkakilala kami kasi magkasama nga kami dati sa Twitter. Kaya lang, parang yung hindi na paano ko nasabi na parang sipsip, parang yung hindi nasakop ng trabaho namin, ginagawa niya. Ayokong gawin, ginagawa niya. Kasi hindi na natin sakop yun, magpapahinga na tayo, gagawin mo pa yan. Sabi ko sa kanya. Yun, parang tapos yung treatment ng amo namin sa kanya at sa akin, magkaiba. So, pati yung mga bata, alam mo, araw-araw, nakakaranas ako sa isang alaga namin. Hanggang duduraan ka, bigla ka nang sasapon dito, kakampasing sa likod. Alam mo yung 6 years old pa lang siya, pero talagang grabe na siya manakit ng katulong. Sabi nga nung mga katulong doon sa baba, sa kakatid ng kanila, kayo, kung magtatagal kayo pa lang ang magtatagal dyan sa bahay niyo. Kasi walang magtatagal. Grabe, sinabi ko sa agency ko, nung sinabi ko, hindi ko na kaya kasi halos yung pananakit sa akin ng bata na yun. Sabi ko, hindi ko na kaya. Grabe. Alam mo, sabi sa akin nung agency ko, ako daw yung nagpakyo sa kanya. Hindi. Alam niyo yung ginagawa ng anak niya sa akin, hindi ko na kaya. Sabi ko, balik nyo lang ako sa agency. Alam niyo bang ginagawa niya sa akin? Pinapakyohan niya na ako lagi. Pinubugbog niya na ako lagi. Sabi ko, alam ng kasama ko yan. Sabi ko gano'n. Kahit siya nakakaranas niya, sabi ko sa kanya, sa mga amo ko. Tapos sabi ng mga amo kong lalaki, baby yan. Hindi pa niyan alam kung ano sinasabi niya. Bakit wala ka bang anak? Sabi ko, may anak ako pero hindi ganyan ang bata sa Pilipinas. Dinanong ko yung amo kong lalaki. Oo, sabi ko, ang mga bata sa Pilipinas may disiplina, hindi katulad ng mga anak niya. Dinanong ko yan. Sabi ko, balik nyo na lang ako sa agency. Sabi ng amo kong lalaki, yala, pack your things. Okay, pack your things. Naging pako ako, tapos ninino ko yan sa agency ko. Sabi, bata lang yun, bata. Gano'n ako ng agency. Sige na ako, bata lang. Pag hindi kayo umaksyon pa ako, alam niyo na pupuntahan ng asawa ko sa talagang papupuntahin ko na talaga sa tulpo yung asawa ko. Ayun, binalik nila ako. Ayun, pangalawang employer ko yan. Okay na naman yung mga employer mo ngayon. Okay naman siya, kaya lang yun nga, di ba? Sa pagkain, sa tulog. Yung kinakaya ko na lang. Ibig mo sabihin yung food mo, medyo kapos, parang gano'n, o... Tapos talaga, alam mo yung food na ini-stock niya sa ref, for them lang, yung para sa kanila lang. Alam mo yung nuggets, yung burger, yung fillet, yun lang yung giniling na beef, yung parang yung niluluto niya lang, yung para sa katulong niya lang.
Hindi mo So, Oo. so paano ang food mo? Ano, minsan, di ba, pag nung nakarang grocery, talaga nagsabi na ako. Sabi ko, Dan, can I buy this? Sabi ko ganun. Can I get this? Sabi ko, kasi may nakita kong manok, full na manok. Sabi ko, pwede ba akong kumuha ko? Sabi ko, sige. Tapos, minsan, bibilan na kami ng Indomie. Mostly talaga, alam mong inulang ko, Indomie, itlog, ano yun? Huwag kang masyado, sis na, ano, Kasi ano- Indomie. Oo. Kasi masama rin yung Indomie pag masyado ka araw-araw. Alam Oh. niya yan. Minsan, gumagastos na lang ako ng pagkain ko, mag-order ako. Kasi talagang umay ka na talaga sa loob. Minsan naman, nagluluto ako ng, alam mo yung, anong tawag na ito, yung talong, Saluyot. Mga gulay, mga gulay. Hindi. Oh, gulay siya, pero alam mo yung luto na dapat meron siyang sukog na manok. Mm. Wala. Kasi yun lang nandun sa rep. Mm. Kaya, So- tis lang. Oo, kumbaga, yan po mga ka-super D, ano, guys, ang hirap ng maging isang OFW, ano, kung sa tingin natin, ano, parang pakaramdam natin, pag ganyan tayo sa Pilipinas, okay na po yung mga buhay ng OFW dito, pero mahirap po, ano, katulad po yung napakinggan po natin kay Madam Lorena, ano, na napakahirap yung sitwasyon niya, at kumbaga, yun nga po, sa pagkain pa lang, ay talaga namang hindi sapat, ano, so, dapat po tayo mga nasa Pilipinas ay makita natin kung paano po susumikap yung ating mga OFW na naririto, ano. So si Madam Banji, kamusta naman yung ano mo about sa ano mo, yung katulad ng sinabi nga ni Madam Lorena na sa mga food mo, mga ganon. Okay naman yung sa food ko kasi meron tagaluto din sa ko. Okay naman yung pagkain doon. Kung gusto mo kumain, makakain ka. Hindi naman problema sa pagkain. Yun nga lang, sa amo ko lang. Minsan din yung lalaki, iba yung ugali eh. Kaya minsan natatakot ako sa kanya. Kaya, yun lang. Kung natatakot kayo, ano. Iba kasi ugali yung amo ko lalaki pag nagsasalita, parang natutruma ako. Ganyan talaga daw yung magsalita ang mga ano taga rito, laging pasigaw, ano, hindi sila makapagsalita ng ano, kumbaga sa atin malumanay. Iba kasi yung amo talaga. Oo. Yung amo ko, never ko pang na-encounter na magtalo kami. O pagsalitaan natin ng wala. Masela. Kaya naman. Natatapos din yan. Oo, matatapos din yan. Na, malapit na tayo umuwi. Oo. Marami pang opportunity, hindi lang sila. Oo. Kumbaga, stepping stone nyo yung Kuwait, nakaranas kayo ng iba't ibang mga pagsubok sa trabaho. So, in the next level of your work, alam na natin kung ano yung gagawin natin, di ba? Ando na tayo. Kumbaga, alam na natin yung gagawin natin. So, ngayon po ayan, kumbaga birthday mo sis, mag-pray tayo para kumbaga pag-pray natin yung birthday mo, pag-pray natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, kung paano ka iningatan doon sa pinagdaanan mo, kumbaga kung wala ang Panginoon, hindi mo rin naman sabihin natin yung katotohanan, hindi ka makasurvive kung hindi dahil sa Panginoon. Ang Panginoon lang talaga ang ating kailangan, lalong-lalo na andito tayo sa ibang bansa, wala tayong ibang sasandigan kung hindi ang Panginoong Kristo. Kaya pagkatiwala natin ang lahat ng mga sitwasyon ng buhay natin, mga pagsubok na yan, si Lord lang talaga makatutulong sa atin, So, manalangin po tayo, At ito, pag-pray po natin itong dalawang OFW na to, si Sis Lorena at saka si Sis Banji, Unahin natin po si Sis Lorena po, siya po yung may birthday celebrant today na pinagdidiwang po niya ngayon dito sa Suksalmia, kaya nga po nakita ko siya at sila ay kumain dito sa isang restaurant, ayan, isang restaurant, ang ikinainan po nila eat all you can. Magaling silang pumili kasi eat all you can Budget Oo. talaga. Talagang kumain ka lang hanggat gusto mo. So mag-pray po natin si Lorena, Yes Lord, hallelujah. Lord, muli maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat Panginoon sa kabutihan mo
Lord, bago kami lumapit, Panginoon, sa iyo, nagpapalinis, Panginoon, kami sa iyo. Linisin mo ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, Lord, ay malaya kami makalapit sa iyong banal na paanan, Lord. At Lord, sa mga oras na ito, inilalapit ko po, Panginoon, si Madam Lorena, Panginoon, sa kanyang kaarawan, Panginoon, Lord. Lord, maraming salamat sa panibagong taon na binigay mo sa kanya. At dalahin ko po, Panginoon, kung paano mo siya pinag-ingatan ng napakaraming taon sa kanyang buhay. Lord, sa journey ng buhay niya na panibagong taon, dalahin ko po, Panginoon, siya narito sa bansang Kuwait. Yung divine protection, Panginoon, Lord, ang hinihiling namin, Panginoon, sa iyo, at ingatan mo siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. At samahan mo rin po, Panginoon, siya, Lord, sa kanyang mga decision making, Panginoon. At lalong-lalo na po, Panginoon, Lord, sa kanya po, Panginoon, trabaho, Panginoon, samahan mo siya. Bigyan mo siya po, Panginoon, ng wisdom and knowledge, Panginoon. At provision, Panginoon, yung favor upon favor, Panginoon, sa amo niya, Panginoon. Matagpuan niya, Panginoon. At we pray, Father God, sa kanyang amo, Lord, na maging maayos sila. At kung ano man po, Panginoon, Lord, ang mga problema, Panginoon, Lord, ikaw yung pumagit na, Panginoon. Naniniwala, Panginoon, kami, Lord, na ikaw yung Diyos na nag-aayos ng lahat ng bagay. Maraming salamat sa kanyang buhay, Panginoon. Ingatan mo siya habang siya naririto sa bansang Kuwait. At higit sa lahat, Panginoon, yung kanyang mga mahal sa buhay sa bansang Pilipinas, Panginoon, ang kanyang anak, ang kanyang asawa, Panginoon. Kung paano mo po, Panginoon, Lord, na pinagpapala si Madam Lorena dito sa bansang Kuwait. Lord, hindi maikli yung kamay para abutin mo ang kanyang pamilya sa bansang Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang pagpalain, ingatan, at balutin mo siya na yung banal na dugo, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, si Madam Banji, Panginoon, maraming salamat sa kanyang buhay, Panginoon, Lord. Dalayan ko po, Panginoon, Lord, na yung kanyang problema, Panginoon, Lord, sa kanyang amo ay yung hindi siya masyadong makapagsalita ng Arabic, Panginoon. But Lord, ang sabi mo sa iyong salita, if anyone lack of wisdom, we should ask God without any finding fault, it will give it to Him. Tunay nga po, Panginoon, na napakayaman mo sa karunungan, Panginoon. We pray, Father God, kay Madam Banji, Panginoon, bigyan mo siya ng katatagan, Panginoon, tapang ng loob, Panginoon, ng lahat ng ito ay papagtagumpay niya sa iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat sa buhay niya at patuloy mo rin siyang ingat at gabayan dito sa bansang Kuwait, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, Lord, dalahin ko po, Panginoon, Lord, sa kanya po, Panginoon, health, Panginoon, kalusugan, patuloy mo siyang ingatan at gabayan. Lord, favor, Panginoon, ang masumpungan niya sa kanyang amo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa dalawa kong kababayan na ito, kay Sis Banji at kay Sis Lorena, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, double portion of your blessing, Panginoon, ang igawad mo po, Panginoon, sa dalawang ito. Maraming salamat. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa tanging pangalan na Jesus. Amen and amen. Amen. Kita kayo. Ikaw muna kasi, Lorena. Shoutout mo sila. Sa mga taga-Pilipinas, lalo na sa family ko, sa mga anak ko, ingat kayo dyan palagi. Andito lang si Mama. Sa nanay ko, pagaling kayo. Sa mga kapatid ko. Merry Christmas to all. Love you. Tama, Christmas nga pa lang na. Malapit na. Sis Banji. Shout out sa taga Samar, Magdolong, Samar. Binabati ko yung anak ko, yung asawa ko, yung pamilya ko, yung nanay ko. Sana makauwi na ako next year. Merry Christmas! Sabi ng taga-Pilipinas, yung papasko daw nila. Napadala na. Yan, sige po. Yan, mga ka-Super D, andito na lang po. At God bless po sa ating lahat. See you next vlog po. Yan po, maraming salamat po. Bye-bye. Chocolate TV!